Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, meron po tayo ditong square na microwavable tub, tapos nilagyan ko lang po iyan ng tigda 2 piraso ng cake bars. So ito po ay natira na lang dito sa aking ref. Nasa sa inyo na yon kung ano yung gagamitin ninyo. Tapos kapag nailagay nyo na po yan dyan, i-flatten lang natin to kapag na-flatten na natin yan. At ganito na po yung kanyang itsura. Set aside bago gawin na po natin yung next procedure. Habang nakaset aside yung cake bars na niready natin kanina sa isang kaserola, maglagay lang po tayo dito ng 2 cups of water. Kapag nailagay na yung water dito sa ating kaserola, sundan lang po natin ito ng isang sachet or 24 grams ng jelly powder. So yung pinili ko po ay kulay red para appealing din siya kapag ipe-present na natin to or ilalagay na natin siya sa ating mesa. Kapag nailagay na natin yung ating 24 grams ng jelly powder, nilagyan ko din po ito ng 2 kutsara ng asukal. At siguraduhin natin na natunaw ng maigi yung mga dry ingredients na inilagay natin dito bago pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan over medium to low heat at lulutuin lang po natin yung ating red jelly hanggang sa makita natin na kumukulo na yung ating mixture. So habang hinihintay natin kumulo yung ating jelly mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto nyong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto nyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakasina, kapag kumulo na po yung ating red jelly mixture, pwede na po nating i-off yung apoy sa ating kalan at isalin lang natin to dito sa ating lagayan. Kapag naisalin na natin to dito, hintayin natin yung mag-set at mag-firm bago gawin na po natin yung ating cream mixture. Habang hinihintay po natin na mag-set or mag-firm yung ating red jelly, sa isang kasirola, pagsamasamahin po natin ang mga ingredients. Naglagay tayo dito ng ½ cup ng cornstarch. Maglagay na rin tayo dyan ng 1/4 cup na glutinous rice flour. After po natin mailagay yung ating dry ingredients, haluin lang muna natin ito hanggang sa mag-combine and then tutunawin po natin ito sa evaporated milk. So una, naglagay muna tayo dyan ng konting evaporated milk dahil hahaluin po natin ng maigi yung ating dry ingredients para sure tayo na hindi siya namumuo sa bottom ng ating pan. After natin yan mahalo at natunaw na yung ating dry ingredients, isunod na natin yung natitira pa nating evaporated milk. So in total, gumamit po tayo dito ng evaporated milk na 2 lata na merong tig 370 ml. Kapag nailagay na natin lahat yung ating evaporated milk, maglagay na rin tayo dito ng 390 grams ng condensed milk. Haluin lang din natin ito ng maigi at sundan na rin ng ½ teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. After adding at mixing ng mga ingredients na inilagay natin dito sa ating kasirola, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan over medium to low heat at lulutuin po natin yung ating mixture hanggang sa makita natin na medyo kumakapal na yung consistency nito. Ayan, so dapat mga kakusina habang niluluto nyo yan ay continuous po natin tong hinahalo para hindi siya masunog or manikit lang doon sa bottom ng ating pan. At ayan na nga mga kakasina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, pwede na po tayong mag-assemble ng ating recipe for today. So ito na yung sinet aside natin kanina na lagayan na merong cake bars. Nilagyan ko lang po iyan ng niluto natin na cream mixture. Konti lang muna yung inilagay ko. After natin yan dyan mailagay, ito naman po yung niluto natin kanina na red jelly. So maglagay lang tayo dyan kahit ilang piraso. Kapag nailagay na yung red jelly, sundan lang po natin ulit ito ng cream mixture na niluto natin kanina, tapos i-flatten lang natin yung ibabaw. Kapag na-flatten na natin yung ibabaw, maglagay na tayo nung natitira pa natin na red jellies. Tapos kapag na-assemble na natin yan ng ganito, pwede na po tayo dyang maggadgad ng keso at palamigin lang muna natin ito. Kapag lumamig na po yan mga kakusina, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. Long creamy, grabe. At ayan na mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy dessert recipe na Christmas cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel,
please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At kung isa ka din pala sa dessert lover, say hi Angel sa ating comment box section. Yan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video.